una sa lahat. Si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Siyempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Mas nakakahiya po yata. Isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Don't be a Chucky. Yusek Claire Castro may Valentine's message kay VP Sara. VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. EJK victims versus Duterte, 500 pang biktima ng drug war gustong sumama sa kaso sa ICC laban kay dating Pangulong Digong. Kumpiyansa si Ontiveros, panukalang batas kontra political dynasty ipapasa ng Senado bago matapos ang Marso. Wrong choice, Sharon Cuneta hiniritan si PBBM saan ay maling pagpili niya ng running mate. Here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Mas nakakaya si Vice President Sara Duterte. Yan ang buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos muling sabihin ng Vice Presidente na nakakayang tagapagsalita ng Office of the President. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, ano pa naging sagot ni Castro sa mga pahayag ni VP Sara? Jiggy, hindi nga pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga patutsyada sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Kahapon sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice Presidente sa Davao City, sinabi niyang nagdadala ng kahihiyan ng Vice Presidente. Nagdadala ng kahihiyan si Castro. Buwelta ni Castro, mas nakakahiya raw ang Vice Presidente dahil sa nagbanta siya laban sa Pangulo. Naibalita raw yan sa buong mundo. Hindi rin daw ito gumalang sa utos ng korte at nanuntok pa raw ng sheriff noon. Maging yung paggamit daw ng abogado para pagtakpan yung paglustay sa 15 million pesos confidential fund. Bagay na handa naman daw sagutin ng kampo ni VP Sara sa sandaling gumulo nga yung impeachment trial. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni VP Sara kahapon at yung sagot naman ni Yusek Castro ngayon. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Mas nakakahiya po yata ito. Isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd, mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. At Julie, ngayong Valentine, ano naman ang reaksyon ni Castro sa sinabi ni VP Sara na sana magkatuluyan sila ni PBBM? Jiggy, hindi nga nagustuhan ni Castro yung sinabi ni VP Sara na sana magkatuluyan sila ni PBBM. Puro daw paninira at kaimoralidad yung mga nanggagaling na salita sa Vice Presidente. Hiling pa ni Castro sa mga kaalyado ni VP Sara, turuan daw siya sa pakikipagkomunikasyon. Narito ulit yung pahayag ni Yusek Castro. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente para magkaroon naman ng konting or rather katiting na pagka-statesman? At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky.
At kaugnay ng payag ni VP Sara na may sa tingin niya may mga impeachable offense si PBBM, anong sagot dito ng Malacanang? Tama, Jiggy, sinabi nga yan ni VP Sara, no? Ang sabi niya, isa daw sa impeachable offense, yung pagtanggi ng Pangulo sa tuwing may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Ang sabi naman ni Yusek Castro, unahin muna raw ni VP Sara yung sarili niya at yung kasong kinaharap niya, lalo't meron nga nakasampa din na impeachment trial laban sa kanya. Pakinggan ulit natin si Yusek Castro. Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Inihalin tulad din ni Castro si VP Sara sa isang emotional vulture o buitre. Ang sabi niya, nagpapanggap daw ang VP na concerned sa bayan, pero umamin naman daw na ayaw niyang tulungan ng Pangulo sa mga proyekto para sa bansa. Ang dagdag pa ni Castro, puro daw drama pero walang gawa si VP Sara. Mistulang bulag din daw ang Vice Presidente dahil hindi niya nakikita yung mga ginagawa ng administrasyon. Sa ngayon, Jiggy, sinusubukan pa nating kuhanin yung komento mula kay VP Sara tungkol nga sa mga sinabing ito ng palasyo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Julie Baiza mula sa Malacanang. Nais pa lutangin ni ACT Teachers Party List Antonio Tino si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Ito'y para mabigyan linaw na raw ang umano'y pag-uusap nila ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kickback. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa sinabi ni Congressman Tino? Jiggy, gusto nga ni Congressman Tino na maipatawag at pagpaliwanagin na ng Ombudsman itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Kaugnay nga po yan nung umano'y palitan nila ng messages ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang idinetalye ni Tino yung laman ng mga mensahe na ipinakita raw sa kanya ni Batangas Representative Leandro Leviste. Nakasaad nga po dun sa mga mensahe yung umano'y pagtanggap ni Pangulong Marcos ng 8 billion pesos na kickback at may computation pa raw kung paano ito ginasta noong 2025 midterm elections. Ayon pa nga kay Tino, may ipinakita ring mga kuha ng CCTV si Leviste nang puntahan nga siya ni Bersamin sa kanyang bahay para magbigay ng umano'y video affidavit. Pero aminado si Tino na hearsay lang ang lahat ng kanyang revelasyon. Pakinggan po natin itong paliwanag ni Congressman Tino. Pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay pero may bahagi rin na may physical evidence. May paliwanag si Congressman Leviste kung paano niya nakuha dito. Na basically, pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya. No? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. That was the objective. At Marian, anong sabi ni Congressman Tino kung bakit ayaw pang ilabas ni Leviste yung mga text at video affidavit? Kasi ang magiging problema dyan, magmumukha lang chismoso si Leviste hanggat hindi niya napapa-authenticate din. Yun ang re-require sa kanya eh. Puro kwento pa lang, puro palipad hangin pa lang ginagawa niya. So, ano sinasabi ni Congressman Tino tungkol dito? Yes, Jiggy, atras abante nga raw itong si Leviste. At sabi pa ni Tino, kinausap niya rin si Leviste na dapat isama na yung nalalaman niya doon sa impeachment complaint inihain nga nila laban kay Pangulong Marcos. Pero tumanggi raw makipagtulungan sa kanila yung kongresista. Narito yung pahayag ni Congressman Tino. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. No? So, everyone knows about his issues with yung kanyang solar companies. Isang concern din niya kung bakit atrasabante siya. He would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas.
Jiggy, para naman kay Bicol Sarop Party List Representative Terry Ridon, si Bersamin lang yung makapagpapatunay ng lahat ng mga alegasyon at sa ngayon nananatiling hearsay lahat ng isiniwalat na impormasyon. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Ridon. Unless Undersecretary Bersamin confirms the conversations, the files, it has no probative value, it has no evidentiary value. Ito po ay essentially parang propaganda lang at sabi-sabi nung pong mga nagsasalita. Double hearsay, triple hearsay po yung pong mga aligasyon eh. Jiggy, maging si Leviste hanggang ngayon hindi rin kinukumpirma yung mga alegasyon. Tinuro lang din niya si Natinio at Caloocan Representative Edgar Erice na nakausap daw niya tungkol dito. Jiggy. At Marian, may sagot na ba Malacanang tungkol sa mga bagong aligasyong ito? Jiggy, tumanggi nga si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na sagutin yung mga paratang laban sa Pangulo. Pakinggan po natin itong kanyang paliwanag. Nakita niyo na po ba yung communication? Yung sinasabi niya pong na nandito na yung pera and then Nakita niyo na po ba? replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na So, wala pa rin po kami nakita. Hindi po tayo makakapagbigay muli ng anumang categorical na answer dyan hanggat wala pa po tayo nakikitang anuman. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Imbis na pigilan ang paglilitis kay Zaldico, pinagkukomento ngayon ng Korte Suprema Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure sa petisyong inihain ng dating kongresista. Ayon sa Korte, may 10 araw para magsumite sila ng komento tungkol sa petition for certiorari na inihain ni Ko, pati na rin sa iniling nitong temporary restraining order para pigilan ang paglilitis sa mga kaso niya sa Sandigan Bayan. Wala namang inilabas sa TRO ang SC. Hindi raw nito binibigyan ng due course ang petisyon ni Ko. Kasunod yan ng guidelines na inilabas ang SC na nagsasabing hindi maaaring humingi ng judicial relief ang mga pugante. Matatandang dineklara ng Sandigan Bayan si Ko bilang fugitive from justice. Si Ko ay hindi pa naaresto hanggang ngayon para sa kasong graft at malversation kaugnay ng manumalyang road dike project sa Oriental Mindoro. Handa naman daw ang Office of the Ombudsman sa kanilang argumento. Mainam daw na maresolba na ito agad. Wala pang pahayag ang ICI. Susunod, 500 biktima umano ng drug war gustong mapasama sa kaso laban kay Duterte sa ICC. At DILG Secretary John Vic Remulla nakipagpulong sa ambassador ng China. Ano kaya napag-usapan nila? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Limandaan pang biktima umano ng drug war ang gusto may sama sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Kung maaprubahan silang mapasama sa kaso ni Duterte, ano ang magiging papel nila rito? Well, Boka, ang common misconception kasi ay kailangan mo ng isang katerba o napakaraming mga cases para isulong yung kasong crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte sa ICC. Actually, hindi. If you look at the case itself, it's 3 counts of crimes against humanity so far involving mga 49 incidents. Ibig sabihin, hindi kailangan 100, hindi kailangan 500, hindi kailangan 6,000. Kailangan mo lang ay representative sample na magpapakita di umano na merong nagkaroon ng systematic na policy ng killing or attack against civilians. So, sa kasong yan ng 500, malamang sa hindi hihimay-himay ng prosecution, titingnan kung ano makakatulong sa kanilang kaso, pero hindi kailangan na lahat yan ay ipasok at isa-isahin. Again, you're only looking at a representative sample kung saan ipapatunayan nila beyond reasonable doubt na nagkaroon nga ng crimes against humanity.
ng 3 charges. Number 1, yung first charge yung nangyari sa Davao, under the Davao Death Squad nung Mayor pa si Duterte. Number 2, yung high-value targets dun sa drug war. At number 3, yung barangay drug war clearances. Yung tatlong yon ang pinagsesentrohan nitong kaso laban kay Duterte. Jiggy. At Bok, may 3 abogado ang pinapadisqualify ng kampo ng dating Pangulo. Ano raw ang rason tungkol dito? Okay, ang binigay ng dahilan ng abogado ni dating Pangulong Duterte ay meron daw conflict of interest dahil dati nang nagtrabaho itong 3 abogado. They are from Center Law, which curiously is also a law firm established by former Duterte spokesman Harry Roque. But anyway, they've been involved na from the very start doon sa putting together witnesses and complainants against Duterte. So, ang tanong marami siyempre, so kung gano'n, paano giging conflict of interest yun? Hindi ba, yun naman talaga dapat ang trabaho ng mga abogado ng prosecution. You have to bear in mind din na iba ang sistema sa International Criminal Court. Kung sa Pilipinas at sa US, kung saan tayo humuhugot ng ating sistema rito sa legal process, tayo'y adversarial ang sistema. Ang sa ICC, kagaya ng karamihan sa Europa, ay inquisitorial. For example, ang ibig sabihin niyan, kung ikaw ay prosecution, abogadong prosecution, may makita kang ebidensya na hihina sa kaso mo at magpapalakas sa depensa ng akusado, you are obliged, you're obligated, you're required to turn that over, to announce it to the court and to turn it over to the defense, even if it is against your interest, even if it is against your case. Yun ang malaking pagkakaiba nito. So medyo malaking bagay sa kanila yung issues ng conflict of interest. Although hindi ganun kaklaro pa yon kung ito nga ang dahilan kasi heavily redacted yung petition at yung nilabas ng ICC. Pero that may be one of the reasons kung bakit may ganong pagtatanong ng conflict of interest. Sa atin kasi parang yun naman talaga trabaho ng prosecution. Sila dapat ang kumakausap sa mga complainants and all that. Pero it turns out, ibang sistema sa ICC na maninibago ang maraming Pilipino. Sige. At Bok, ngayong papalipit na itong confirmation of charges hearing, may bago bang apila ang pamilya Duterte? Well, basically, ang apela ni VP Sa Duterte ay maging patas daw ang ICC sa pagdedesisyon dito sa confirmation of charges hearing laban sa kanyang ama. Pakinggan muna natin ang soundbite bago natin pag-usapan kung ano yung mangyayari sa confirmation of charges. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa confirmation of charges dahil hindi ako kaparte ng paghahanda ng defense team. Ang dasal natin ay dapat maging patas ang korte. Kahit saang korte man yon sa mundo, yun yung dasal natin, no, na maging patas ang korte. Okay, Jiggy, very quickly lang, and not to get into too much legalese, ang confirmation of charges, siguro roughly, kung ikukumpara mo sa sistema sa Pilipinas, parang preliminary investigation stage pa lamang. Hindi pa ito trial proper. Hindi pa ito yung kung saan nagbibisa na ang korte at ilalabas na lahat ng mga ebidensya at yung mga testigo. Maaaring maglabas ng testigo, yes, parang preliminary investigation, pero hindi pa yan ang full-blown trial. So malayo pa tayo doon. Ang kailangang patunayan sa confirmation of charges ay kung meron mang substantial grounds to show na that crimes against humanity was committed by the accused. Substantial grounds. Yun ang level na kailangan patunayan. Kung sa warrant of arrest issuance, kailangan ng reasonable grounds, itong confirmation of charges, substantial grounds, at any conviction will require beyond reasonable doubt. So pataas ang pataas ang level ng mga requirements. Ngayon, kung sakaling pumasa dito sa confirmation of charges sa stage at mapatunayan ng prosecution na mayroong substantial grounds nga na magpapatunay na guilty ang dating Pangulo Duterte, doon pa lamang uusad doon sa full-blown trial proper. Kung hindi pumasa dyan sa confirmation of charges, kumbaga hindi ma-confirm yung charges, maaaring ibalik yan for amendment doon sa pre-trial chamber as prosecutors o maaaring i-dismiss outright. So, yan ang kailangan natin bantayan. Sige. Salamat, Bok. Ed Linggao, live mula sa TV5 Media Center.
Mananatiling matatag at profesional daw ang Department of Foreign Affairs sa gitna na mainit na palitan ng pahayag ng Chinese Embassy at ang ilang opisyal ng Pilipinas kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, anong hakbang daw ang gagawin ng DFA sa patuloy na tirada ng Chinese Embassy? Jiggy, mananaig pa rin daw ang respeto sa lahat ng diplomatic interactions. Yan ang binigyan diin ng Department of Foreign Affairs sa kabila ng pangbabatikos ng Chinese Embassy sa ilang opisyal ng ating gobyerno. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., patuloy nilang susundin ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na igiit ang ating soberanya at karapatan sa diplomatikong pamamaraan. Mananatili raw na nakafocus ang ahensya sa interes ng bansa at hindi magpapadala sa pambubuyo ng ilang nagkokomento at nagpapakilalang eksperto. May ilang analyst kasi ang tumutuligsa sa DFA dahil sa anilay pananahimik nito sa issue sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Villanueva. The DFA's professional diplomats ensured that the substance, intricacies, and nuances that drive diplomatic interactions are not trapped within inflexible walls that offer no meaningful alternatives, only immediate gratification, and are inimical to the national interest in the long term. Our work with the national interest as the sole consideration, not for fanfare, not for followers, and certainly not for likes. Jiggy, nilinaw rin ni Villanueva na binigyan ng permiso ni DFA Secretary Teleza Razaro na isa publiko ang liham na ipinadala niya kay Senador Risa Hontiveros nitong nakaraang linggo. Laman ng liham ang posisyon ng gobyerno pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Pinaalalahanan din dito ang mga opisyal ng gobyerno na maging maingat sa pakikipag-ugnayan o komunikasyon nito sa foreign counterparts. Mananatili rin daw bukas ang komunikasyon ng Pilipinas sa China para mapayapang maresolba ang mga hindi pagkakaunawaan. Pakinggan natin ulit ang pahayag ni Villanueva. We at the department are often asked why we continue to engage China amid their continued illegal, coercive, aggressive, and deceptive activities. The answer is because we are committed to manage the situation at sea peacefully. It is our mandate to uphold Philippine interests while seeking common ground where possible. Jiggy, nauna nang hinikayat ng Chinese Embassy ang Pilipinas na magkaroon ng dialogo para mapanatili ang bilateral relations ng dalawang bansa. Jiggy? At Camille, nakipagpulong si Interior Secretary John Vic Remulla kay Ambassador Jing Quan. Anong napag-usapan nila tungkol dito? Jiggy, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, na pag-usapan daw nila ni Chinese Ambassador Jing Quan ang pagpapakupa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng law enforcement cooperation at cultural exchanges. Nagpalitan din daw sila ng pananaw para nga masiguro ang kaligtasan ng mga Chinese dito sa bansa. Hindi raw natalakay ang issue sa Kalayaan Island Group, pero binigyan din ni Remulla na nasa teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senator Risa Hontiveros, kumpiyansang may papasang anti-political dynasty bill bago matapos ang Marso. At 20 pesos na bigas, dinagdagan ang mga pwedeng bilhan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Plano ng Senado na may pasanang anti-political dynasty bill bago matapos ang Marso.
Nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong natalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms? Jiggy, pinagpatuloy nga ngayong araw ng Senate Committee on Electoral Reforms yung kanyang pagdinig kaugnay sa mga panukalang batas kontra sa political dynasty at ginawa yung pagpapatuloy ng pagdinig na yan sa Bacolod City, Negros Occidental. Pinangunahan yung hearing na yan ng mismong committee chairman na si Senator Risa Hontiveros at mismong ilang mga taga-Bacolod ang nagsabi na talagang talamak ang dinastiya sa kanilang lugar at yung mga posisyon nga daw pinaghahatian lang na parang mga kaharian o hasyenda. Pero alam mo, Jiggy, may ilang mga miyembro ng mismong mga political dynasty ang nagsalita doon sa pagdinig, gaya na lamang ni Vice Mayor Justin Gatuslao. At para sa kanya ay supportado niya yung panukalang batas na yan. Particular, Jiggy, yung pagbabawal sana na maipasa yung isang posisyon among relatives, yung prohibition of succession from third and fourth degree consanguinity. Jiggy, pakinggan natin yung bahagi ng pagdinig na yan. Sana ay mapasa ang batas na patunayan ng makapal ang mukha ng mga politiko natin at di nauubra ang self-regulation. Ito rin po ang sinisisi namin na naging ugat din ng korupsyon na dahilan ng kahirapan. It breaks the chain of continuous family control. It creates space for competition. It allows institutions to develop beyond personalities. At marami-rami din ba nagpahayag ng pagtutol dyan sa anti-political dynasty bill? Vicky, dito sa ikatlong pagdinig na ito at partikular na ginawa sa Bacolod City, walang tumutol doon sa anti-political dynasty pero may mga nagpahayag ng kumbaga ay katanungan. Gaya na lamang ng isang estudyante na nagtanong doon sa Q&A part ng pagdinig kung paano daw balulusot ang isang anti-political dynasty bill kung mismong sa Senado pa lang meron ng 8 magkakamag-anak o magkakapatid. So parang 1/3 na ng 24 senators magkakapatid. Pero si Senator Risa Hontiveros, hopeful daw siya na maipapasa dahil 2 doon sa 6 na authors ng anti-political dynasty bill sa loob ng 20th Congress ay mga miyembro rin ng dinastiya. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang pahayag, Jiggy. How confident are you, Senator, that any form of an anti-political dynasty bill will pass through the minimum 3 readings in order for a bill to be a law in the Senate? Positions of these political families is so entrenched that I don't mean to be a pessimist, but I have little to no confidence that any form of an anti-political dynasty bill will be a law. I am actually hopeful. Why? Dun sa 8 na dynasts sa Senate, 2 ay authors ng anti-political dynasty bills, Senators JV and Erwin. And sila yung kinento ko sa inyo kanina na nung committee hearing, sabi nila, kahit member ako sa dynasty, gusto kong buksan ang political space sa lahat ng mamamayan. Jiggy, nagsalita din sa pagdinig yung ilang dating alkalde ng Negros Occidental at umaasa talaga sila na by this time, sana naman within the 20th Congress ay talagang maipasa na itong anti-political dynasty bill dahil malaking pag-asa para sa kanila na mismong anak ng Pangulo, si Congressman Sandro Marcos ay sinusuportahan itong panukalang batas na ito. Bagay na sinang-ayunan naman ni Senator Risa Hontiveros. Jiggy? At may banggit ba sa pagdinig yung hanggang saan degree ng consanguinity yung nakasaad sa panukala? Yes, Jiggy, talagang laging napag-uusapan yan. Kasi mahalaga talaga yung definition hanggang pang ilang consanguinity ba. So yung mismong chairman ng komite, Senator Risa Hontiveros, sabi niya kung siya yung masusunod, ang final niya na panukala hanggang 4th degree consanguinity sana yung bawal na tumakbo na mga magkakamag-anak. Pero batid din kasi ni Senator Hontiveros na dun sa 7 panukala na nakafile ngayon sa Senado, iba-iba yung kanilang prescription. Merong hanggang
second degree lang hanggang third degree consanguinity. Also the same, Jiggy, sa dami ng nakafile ngayon sa House of Representatives, magkakaiba rin yung gusto nilang level ng consanguinity. So dito sa pagkakataong ito, sabi niya Senator Risa, kailangan magkaroon talaga ng compromise, pag-aralan, upuan talaga nila ito at pag-usapan ng mabuti. Pero ang mahalaga, makapagpasa sila ng isang anti-political dynasty law na impactful o yung may kwenta at hindi lang naman yung basta-basta. So yan muna ang latest sa usaping ito. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Inaasahan ng gobyerno na matatapos sa schedule ang Metro Manila Subway. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard De La Peña. Gerard, ilan ang mga bagong subway station na itatayo? Alam mo, Jiggy, isa sa mga pinaka-common na tanong na na-encounter ko bilang transportation reporter, ikaw, kumusta na nga ba itong subway? Well, to answer your question, 3 subway stations yung madadagdag na sisimulan ng ipagawa ng pamahalaan. At una na dyan ay itong Shaw Boulevard Station na matatagpuan dyan sa kanto ng Shaw Boulevard at ng Meralco Avenue dyan sa Pasig. So kanina ay personal na sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos yung pre-construction activities dyan. At pagkatapos naman yan, ay pinangunahan niya yung groundbreaking ceremony naman nitong Kalayaan Avenue Station dyan sa 11th Avenue, dyan sa loob ng BGC. At gayon din yung mismong BGC Station na nandyan naman sa McKinley Parkway, dyan sa may bandang Serendra at Market. So, yung sa taong 2032, inaasahang makukumpleto itong proyektong ito na tinuturing nga na isa sa pinaka-importanting infrastructure project ng pamahalaan. Sa ngayon, yung biyahe mula Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3 o kaya dyan hanggang Bikutan ay inaabot ng 1.5 hours at pag nakumpleto na ito, ay aabutin na lang ito ng 30 to 45 minutes yung biyahe ng ating mga kapatid. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. This is the scale of transformation that we are building. And this brings us closer to a fully connected subway that will redefine mobility in our nation's capital. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. In fact, we are from the original timetable. We have accelerated the process and we are moving even more quickly than that. Jiggy, bukod dito sa 3 estasyon na nabanggit ko, meron pang 5 na nakaschedule na pasinayaan ng pamahalaan. At ito ay yung Loton Station, Senate DepEd, NAIA Terminal 3, FTI at Bikutan dyan sa Taguig. Jiggy. At Gerard, right-of-way issue, may problema pa ba ang pamahalaan? Nako, Jiggy, yan yung malaking problema nga ng Department of Transportation. Pero itong 3 groundbreaking ceremonies ngayong araw na ito ay patunay lamang na mukhang nalampasan na ng DOTR yung pinakamalaking struggle niya at ito yung right-of-way problem dyan sa Metro Walk. Dahil dyan sa Metro Walk, dyan itatayo yung Ortigas Station at nagkaroon ng problema dyan kung sino nga ba talaga yung may-ari ng lupa. Tapos kailangan pa makipag-negotiate ng DOTR dun sa business district dyan at dun sa mga exclusive subdivisions dyan. So ngayon, planchado na ito, makakausad na itong pagpapagawa nito. At sinabi rin sa atin ng DOTR kanina, na 90% na yung completed nila para dito sa buong subway line at yung sa mga susunod na right-of-way acquisition sila, yung natitirang 10%, madali na lamang daw yan kasi yung mga natitirang lupang kailangan i-acquire, pag-aari naman ng pamahalaan. So ang mangyayari na lamang parang agreement between government agencies. Pakinggan natin ang sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Usually po ang maganda dito sa right-of-way with the other government agencies, no? Parang sa FTI and everything. These are more of may problem tayong pinapasok na right-of-way usage agreement. Okay. Kung saan yung parang sa nangyari dito sa BCDA, no? Na binibigyan tayo ng perpetual use of right, ng paggamit ng kanilang property. Sa madaling sabi, kaya nila mag-sakripisyo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard De La Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, megastar Sharon Cuneta hiniritan si PBBM na mali ang napili niyang Vice President. Huwag kay BBTO, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mabibili na rin sa mga lokal na pamahalaan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Dinagdagan din ang mga sektor na pwedeng makabili ng murang bigas. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si Mon Gualvez. Mon, sino-sino ang pwede pang bumili ng 20 pesos na bigas? Gigi, pwede na rin makabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ang ilang minimum wage earners, kasama na rin ang ilang magsasaka, mga fisher folks, maging ang DepEd teachers and non-teaching personnel, maging yung mga jeepney at tricycle drivers. Dagdag ang mga yan mula sa mga naunang kasama ng mga sa benepisyaryo ng mga senior citizens, PWD, solo parents, maging yung mga miyembro ng 4Ps at pwede din daw magdagdag ang LGU ng mga tutukuyin nila na posibleng nangangailangan palalo ng murang bigas. Kanina nga sa launching ng programa, maagang dinagsa itong San Juan City Hall ng mga benepisyaryo para sa mga nais makabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Bukod kasi sa mga Kadiwa store outlet, pinalawak na nga ang programa pati sa mga lokal na pamahalaan. Yan ay para maabot yung target ng Department of Agriculture na nasa 60 milyong Pilipino. Kailangan lang daw makapagpasa ng ordinansa ang kada lokal na pamahalaan para makagawa rin sila ng Memorandum of Agreement katuwang ang Department of Agriculture at ang Food Terminals Incorporated o FTI. Matatanda ang ipinangako noon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kampanya na ibababa ang kada kilo ng bigas sa 20 pesos. Narito ang pahayag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Hindi ho ito'y promo, hindi ho ito sale. Ito ay seryosong hakbang para sa food security. Hanggang June 30, 2028 ho to. Hanggang nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos. Sa tanong kung magiging available din ba itong 20 pesos na kada kilo ng bigas sa lahat, hindi pa yan matiyak ng DA. Pero isa daw sigurado, sabi ng MMDA ng Metro Manila Council, magro-roll out din daw ang programa sa lahat ng 16 na lungsod at munisipalidad sa NCR. Kabilang nga lang muna yung mga natukoy na mga benepisyaryo. Jiggy. At Mon, anong panuntunan sa pagbili ng 20 pesos na bigas? Ayun na nga, paalala lamang ng DA-GIGI, limitado lamang muna sa hanggang 10 kilong bigas ang pwedeng mabili kada transaksyon. At para makapag-avail ng murang bigas, kailangan muna nilang makapag-generate at makagawa at ma-check yung QR code para ma-monitor kung ilan yung mga mabibili nila at iwas din daw sa hoarding. Sa ngayon kasi, hanggang 30 kilo lamang kada buwan ang pinapayagan na bilhin. Sa kabuuan, aabot sa 23 bilyong piso ang pondong inilaan ng DA para sa programa. Galing sa stock ng National Food Authority o NFA ang mga ibinebentang bigas. Paniniguro ng Department of Agriculture, maayos naman daw kahit papano ang quality ng mga ibinebentang murang bigas. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Usap-usapan ang biro ni megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hirit ni Ate Shawi, mali ang piniling running mate ni PBBM. Sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Nangyari yan sa Evening with the Stars event ng Malacanang sa Intramuros, Maynila. Isa ang megastar sa mga nagtanghal sa pagtitipon. Ayon sa Malacanang, wala naman daw komento si Pangulong Marcos sa hirit ni Ate Shawi. Napangiti lang daw si PBBM. Nakalaban ng mister ni Sharon na si Senador Kiko Pangilinan sa pagka-vice-presidente, si Vice President Sara Duterte nakatiket ni PBBM sa Uniteam noong 2022 elections. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.